Anong sa tingin mo ang ginagawa mo? Hoy, gago ka. Anong ginagawa mo? General. General. Isang hamak na pribado, nagdanang magtaas ng kamay sa general. Hilahin nyo. Yan palabas. Ngayon din. Isang pribadong 3 araw pa lamang mula nang mag-enlist ang nagtutok ng isang kapsula ng bala sa leeg ng isang 4-star general ng hukbong sandatahan. Ang conference room ay biglang naging isang magulong eksena. Sa harap ng 5 matataas na opisyal, ang mukha ng general ay nangingitim na. Isang garalgal na tunog ang lumalabas sa kanyang lalamunan. Tumabi kayo. Kung hindi ninyo ito gagawin ngayon, mamamatay siya. Ang boses ni Pribado Jose Reyes ay kasing lamig at kasing tigas ng yelo. Giniginaw ang mga kamay na hawak ang kapsula. Itinuro ito ni Jose sa leeg ng general. Ano nga ba ang nangyari sa isang bagitong pribado na 3 araw pa lamang sa serbisyo? Kung kayo ang nasa sitwasyon, magsasawalang kibo ba kayo habang may isang taong nag-aagaw buhay sa inyong harapan? Bago magsimula ang kwento, pindutin ang subscribe at like at mag-iwan ng komento kung saan kayo nanonood para maipadala namin sa inyo ang isang dasal para sa malakas na kalusugan. 24 oras bago ang insidente. Sa isang liblib na kampo sa bulubundukin ng Tanay, Rizal, sa punong himpilan ng Special Operations Command, kung saan bawal pumasok ang sinumang sibilyan, sinisimulan ni Pribado Jose ang kanyang tila impyernong buhay militar. Hoy, Pribado, hanggang kailan mo pupunasan yung kapsula? Bakit ang bagal mong kumilos? 5:30 ng umaga, sa ilalim ng ilaw ng bodega ng supply, nakaluhod si Jose habang pinapakintab ang isang kapsula ng bala. Si Sargento de la Cruz ng supply unit ay nakatingin sa kanya mula sa itaas habang humihigop ng kape. Pasensya na po, sir. Laging pareho ang sagot ni Jose. Walang dahilan, walang paliwanag. Para sa isang bagong enlist na pribado, ang tanging magagawa niya ay yumuko at humingi ng tawad. Ano nga ulit ang tinapos mo sa kolehiyo? Mechanical engineering? Kaya ba puro kapsula na lang ang hawak-hawak mo? May halong pang-aalipusta sa boses ni Sargento de la Cruz. Isang hamak na mekaniko, tapos pumasok sa militar. Baka kahit bumaril, hindi mo kayang gawin ng maayos. Sige, habang buhay ka na lang magpakintab ng kapsula, isang korporal na dumaan ang humagikik. Hindi umimik si Jose. Ngunit hindi tumigil ang kanyang mga kamay. Ang pagpunas niya sa kapsula gamit ang basahan ay tumpak na parang makina. Ang totoo, may kakaibang talento si Jose. Magaling ang kanyang mga kamay at may pambihirang husay sa paghawak ng makinarya. Noong nag-aaral siya ng mechanical engineering sa Universidad ng Pilipinas, sunod-sunod ang mga parangal na napanalunan niya sa iba't ibang kompetisyon. Pero sa militar, walang halaga ang lahat ng iyon. Bagkus, naging katatawanan pa siya. Alam mo bang importante ang araw na to? Biglang seryosong tanong ni Sargento de la Cruz. Opo, sir. Darating po ang Chief of Staff ng hukbong sandatahan. Ang 4-star general. Pinagpawisan ng malamig si Jose. Kaya umayos ka. Kapag pumalpak ka, hindi lang ikaw ang mamamatay, pati ako. Naintindihan mo? Opo. Naintindihan ko po, sir. Hinila ni Sargento de la Cruz si Jose sa isang sulok. Matapos tumingin sa paligid, ibinaba niya ang kanyang boses. Hoy, top secret to. Huwag na huwag mong ipagsasabi kahit kanino. Opo, sir. Ang general ay may matinding allergy sa mani. Iilan lang sa staff niya ang nakakaalam nito. Seryoso ang mukha ng sarhento. Kapag nakakain siya ng kahit anong may mani, malaking problema. Mamamaga ang lalamunan niya, hindi makakahinga. Sa pinakamasamang sitwasyon, iginuhit ng sarhento ang kanyang daliri sa leeg. Pwede siyang mamatay. Kaya mag-ingat ka sa pagkain ngayon. Maliwanag, itinanim ni Jose sa kanyang isipan ang mga salitang iyon. Buhay ang nakataya. Opo. Tandaan ko po, sir. 7:00 ng umaga. Ang harap ng punong himpilan ay puno ng tensyon. Ang mga military police ay nakahilera, hawak ang kanilang mga ripel, habang ang mga opisyal ay nakatayo ng tuwid sa kanilang pormal na uniforme. Dahan-dahang pumasok ang 3 itim na SUV. Mula sa unang sasakyan, bumaba si General Ricardo Vargas, ang Chief of Staff ng hukbong sandatahan. Sa edad na 62,
Hindi ka panipaniwala ang kanyang tuwid na tindig. Kumikinang sa sikat ng araw ang mga medalya sa kanyang dibdib. Handa, pugay, end quote, unquotean, sabay-sabay na sumaludo ang lahat ng opisyal. Mula sa bintana ng pantry, pinanood ni Jose ang eksena. Maghahain siya ng tsaa sa harap ng ganoon kataas na tao. Pinagpawisan ang kanyang mga kamay. Pribado Jose Reyes. Tawag ni Teniente Santos, ang administrative officer. Sir, nakahanda na ba ang tsaa? Pag-umpisa ng meeting, pumasok ka agad. Alam mo na kung anong mangyayari kapag nagkamali ka, di ba? Opo, sir. Inilagay ni Jose ang mga tasa sa isang tray. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit pinilit niyang ituon ang kanyang isip. Bumukas ang pinto ng conference room. Dahan-dahan siyang pumasok. 5 general ang nakaupo. Mabigat ang atmosfera. Inilapag ni Jose ang tsaa sa harap ng general. Sa sandaling iyon, tumingin ang general kay Jose. Isang matalim at matalas na tingin na para bang kayang basahin ang lahat. Mabilis na yumuko si Jose at umatras. Ang puso niya ay parang sasabog. Nagsimula na ang pagpupulong. Bumalik si Jose sa pantry para maghintay. Lumipas ang 1 oras. Alas 11:00 ng umaga. Pumasok si Sargento de la Cruz na may dalang malaking kahon. Ito ang dessert para sa break mamaya. Espesyal na in-order ni Coronel Villanueva mula sa isang mamahaling hotel. Inilapag ng sarhento ang kahon sa mesa at umalis. Binuksan ito ni Jose. Nasa loob ang magagarang cake, tart at makaron. Isa-isa niya itong inilipat sa mga plato, maingat na inayos. Tumingin siya sa orasan. 2:00. Eksakto sa oras ng break. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. Handa na ba ang dessert? Si Teniente Santos. Opo, sir. Katatapos lang po. Sige, dadalhin ko na. Binuhat ng Tenyente ang tray. Sir, na-check niyo po ba ang mga sangkap? Maingat na tanong ni Jose. Sangkap? Galing to sa 5-star hotel. Siguradong okay na yan. Pero po yung allergy ni General. Alam ko. Alam ko. Pero si Coronel Villanueva mismo ang umorder nito. Siguradong walang problema. Binitbit ng tenyente ang tray papunta sa conference room. May kung anong kaba sa dibdib ni Jose. Nababagabag siya dahil hindi maayos na nasuri ang mga sangkap. Okay lang siguro. Si Coronel naman ang nag-order. Pero may bumabagabag pa rin sa kanya. Bumukas ang pinto ng conference room. Break muna tayo. Handa na ba ang merienda? Narinig mula sa loob ang boses ni General Vargas. Papunta na po, sir. Pumasok ang tenyente dala ang tray. Sa pantry, nililigpit ni Jose ang mga walang lamang kahon. Nagsara na ang pinto ng conference room. Dinampot ni Jose ang kahon na pinaglagyan ng dessert. Itatapon na sana niya sa basurahan. Ngunit habang tinutupi niya ito, may napansin siyang nakasulat sa gilid. Ang listahan ng mga sangkap. Walang kamalay-malay na binasa ito ni Jose. Ugali na niya na suriin lahat ng mabuti. Harina, asukal, mantikilya, itlog, whipping cream, harina ng almendras, pulbos ng mani. Nanigas ang mga kamay ni Jose. Pulbos ng mani? Hindi kaya. Muli niyang sinuri. Malinaw na nakasulat. Hindi. Namutla ang mukha ni Jose. Binitiwan niya ang kahon at tumakbo papunta sa conference room. Kumaripas siya ng takbo sa pasilyo. Umalingaw-ngaw sa sahig ang tunog ng kanyang combat boots. Dumating siya sa harap ng pinto. Akmang bubuksan na niya nang harangin siya ng isang guwardiya. Pribado, may pulong sa loob. Bawal pumasok. Pakiraan po. Emergency. Hindi pwede. Yan ang patakaran. Sumilip si Jose sa salamin ng pinto. Nakalagay na ang mga dessert sa mesa. Isa-isang dumadampot ang mga general. At si General Vargas, kumuha ng isang pirasong cake. General, wag po. Kinatok ni Jose ang salamin, pero hindi siya marinig sa loob. Itinaas ni General Vargas ang cake patungo sa kanyang bibig. Hindi. Hindi pwede. Walang tigil na kinalampag ni Jose ang pinto. Itinulak siya ng guwardiya. Pribado, umayos ka. Ano bang ginagawa mo? DB.
May mani po ang dessert. Si General. Pero huli na ang lahat. Kinagat na ni General Vargas ang cake. Napaupo si Jose sa sahig. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Tapos na. Sa loob ng conference room, dahan-dahang ngumuya si General Vargas at tumango. Masarap ito. Espesyal pong pinahanda ni Coronel Villanueva, sabi ng isa sa mga staff. Magaling. Nag-abala pa siya. Nakangiting sabi ng General. Ngunit ang ngiti niya ay hindi nagtagal. Pagkalipas ng halos 10 segundo, unti-unting nagbago ang mukha ng General. Namula ito. Sa una, bahagya lang. Walang sino man sa mga general ang nakapansin. Ngunit si Jose, na nanonood mula sa labas ng salamin, ay nakita ito, ang unti-unting pamumula ng mukha ng General. Ang pamamawis ng kanyang noo, ang paghawak niya sa kanyang leeg, nagsisimula na. Biglang tumayo si Jose. Muli niyang kinalampag ang pinto. General! Delikado po. Pero wala pa ring nakakarinig. Sa loob, isang general ang nakapansin ng kakaiba. General, ayos lang po ba kayo? Ang mukha niyo po. Bahagyang niluwagan ni General Vargas ang butones ng kanyang polo. Medyo mainit lang. Mula roon, mabilis ang mga pangyayari. Ang kanyang mukha ay naging kasing pula ng mansanas. Ang kanyang mga mata ay namula rin. General. Nagsitayuan ang mga opisyal. Nagkakandara pa na si General Vargas sa pagtanggal ng mga butones ng kanyang polo para siyang sinasakal. KHHHK! KHHHK! Isang nakakapangilabot na tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan na parang kinakalawang na bakal na kinikiskis. Emergency! Tawagin ang infirmary. Sigaw ng Chief of Staff. Itinulak ni Jose ang guwardiya. Tumabi kayo! Oy pribado. Pero nakapasok na si Jose sa conference room. Ang loob ay isang ganap na kaguluhan. Si General Vargas ay dumulas mula sa upuan papunta sa sahig. Ang kanyang mukha ay kulay ube na. Ang kanyang leeg ay kitang-kitang namamaga. Ang kanyang daanan ng hangin ay nagsasara. General! General! Niyugyug siya ng mga opisyal, ngunit wala ng reaksyon. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas baba, ngunit unti-unti na ring humihina ang paggalaw nito. Pribado, sino ka? Bakit ka nandito? Sigaw ng Chief of Staff kay Jose. Anaphylactic shock po. Kung hindi natin bubuksan ang daanan ng hangin niya ngayon din. Ano? Anong alam mo dyan? Hindi sumagot si Jose. Tumakbo siya patungo sa first aid kit na nakasabit sa dingding. Hoy pribado, anong ginagawa mo? Binuksan niya ang kit. Band-aid, gauze, antiseptiko. Walang kagamitan. Para buksan ang daanan ng hangin, nasaan na ang medics? 10 minuto pa raw po bago makarating. 10 minuto? Kakayanin pa ba niya? Ang mga labi ng general ay kulay ube na. Ang kanyang mukha ay naging asul. Isang alarm ang tumunog mula sa blood pressure monitor na inilabas ng isang opisyal. Bumabagsak ang presyon ng dugo niya. Kinapa ni Jose ang kanyang bulsa. Ang kapsula. Ang kapsulang lagi niyang daladala. Ito na lang ang pag-asa. Inilabas ni Jose ang kapsula. Kahit ito na lang. Akmang lalapit si Jose sa general nang hawakan siya sa balikat ng Chief of Staff. Pribado. Nagdanang kang hawakan ng general? Bitawan niyo po ako. Mamamatay siya kung hindi ito gagawin ngayon. Ano? Anong pinagsasabi mo? Kailangan nating buksan ang daanan ng hangin. Kung hindi, magkakaroon siya ng brain damage sa loob ng 3 minuto. Sa sigaw ni Jose, biglang tumahimik ang kwarto. Isang pribadong 3 araw pa lang sa serbisyo, nagsasalita tungkol sa brain damage. Sino ka ba talaga? Tanong ng Chief of Staff, puno ng pagdududa ang mga mata. Hindi sumagot si Jose. Mahigpit niyang hinawakan ang kapsula at lumuhod sa tabi ng general. Ako po ang gagawa, sumigaw ng malakas ang Chief of Staff. Nababaliw ka na ba? Isang hamak na pribado, gagawa ng operasyon sa general? Kung hindi po ngayon, mamamatay siya. Manahimik ka. Paparating na ang medics. Huli na po ang 10 minuto. Kailangan na po ngayon. Kumuha si Jose ng alcohol at gunting mula sa first aid kit. Mabilis ang kanyang mga kamay. Hoy! Gago ka talaga!
Akmang hahawakan ng Chief of Staff si Jose, ngunit pinigilan siya ng isang koronel. Sandali lang po, sir. Tingnan niyo ang kalagayan ng General. Nante. Ang mukha ni General Vargas ay ganap ng kulay asul. Halos tumigil na rin ang paggalaw ng kanyang dibdib. Kahit ang garalgal na tunog mula sa kanyang lalamunan ay humihina na, blood pressure, 50 na lang, patuloy na bumabagsak, sigaw ng isang opisyal. Ibinabad ni Jose ang kapsula sa alkohol. Pagkatapos, tinanggal niya ang dulo nito. Isang hungkag na tubo ang natira. Pribado, sigurado ka bang kaya mo yan? Nanginginig na tanong ng koronel. Hindi sumagot si Jose. Maingat niyang kinapa ang leeg ng general. Gamit ang kanyang mga daliri, hinanap niya ang buto sa leeg. Hinahanap niya ang tamang lokasyon. Cricothyroid membrane. Pabulong na sabi ni Jose. Ano? Cricothyroid membrane sabi mo? Nanlaki ang mga mata ng Chief of Staff. Iyon ay isang medical term. Imposibleng malaman ng isang pribado. Sino ka ba talaga? Pero hawak na ni Jose ang gunting. Nilinis niya ang talim nito gamit ang alkohol. Ang kanyang mga galaw ay nakakagulat na sanay. Tumabi kayo. Ang boses ni Jose ay malamig at desidido. Kusang umatras ang mga general. Ang aura na nagmumula kay Jose ay nakakapangibabaw. Huminga ng malalim si Jose. Pagkatapos, itinapat niya ang dulo ng gunting sa leeg ng general sa eksaktong lokasyon sa cricothyroid membrane. Hoy! Muling sumigaw ang Chief of Staff, pero kumilos na ang kamay ni Jose. Sesk! Isang maliit at matalas na tunog. 1 sentimetro ng balat ang nahiwa. Tumpak. Kaunting pulang dugo ang lumabas. Baliw. Bulong ng isang general. Ngunit hindi natinag si Jose. Itinapat niya ang kapsula sa hiwa. Maingat ngunit may diin niyang itinulak ito papasok. Shh! Isang mahinang tunog ng hangin ang lumabas. Ang katawan ni General Vargas, na kanina'y hindi gumagalaw, ay biglang umangat na parang reflex. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kanyang dibdib na kanina'y hindi gumagalaw ay umalsa na parang malaking alon bago dahan-dahang bumaba. Matapos ang ilang segundong katahimikan, ha! Ha! Mula sa metal na kapsula, isang mahina ngunit magaspang na hininga ang lumabas. Ang kanyang nanigas na panga ay lumuwag, at ang maitim na kulay ng kanyang mukha ay unti-unting napalitan ng kulay balat. Ang conference room ay nagyelo sa katahimikan. Lahat ay nakatingin sa general na may di makapaniwalang ekspresyon. Buhay siya. Isang himala, nanginginig na bulong ng koronel. Noon lang nawala ang tensyon ni Jose at napaupo siya sa sahig. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Tumataas na ang presyon. 10, 10, pati oxygen saturation. Tumataas! Nagsigawan sa tuwa ang mga general. Tinitigan ng Chief of Staff si Jose mula sa itaas. Sino ka ba talaga? Number 4 ma. Number 4 ma. Number 4 ma. Number 4 ma. Hindi sumagot si Jose. Nakatitig lang siya sa paghinga ng general. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Infirmary. Nasaan ang pasyente? Pumasok ang 2 military doctor na may dalang emergency equipment. Ang kalagayan ng general ay... Natigilan ang doktor nang makita ang general. May kapsula ng bala na nakasaksak sa kanyang leeg. At sa pamamagitan noon, siya ay humihinga. Sino ang gumawa nito? Tanong ng doktor na hindi makapaniwala. Lahat ng mata ay napunta kay Jose. Nakaupo sa sahig. Hawak ang gunting na may bahid ng dugo. Ang pribadong iyan po ang gumawa. Sagot ng koronel. Nanlaki ang mga mata ng doktor. Isang pribado? Imposible. Sinuri ng doktor ang kapsula. At siya ay namangha. Cricothyroidotomy. Tumpak. Ang anggulo. Ang lalim. Itinaas ng doktor ang kanyang ulo at tumingin kay Jose. Isang taong sinanay lang ang makakagawa nito. Paano ito nagawa ng isang pribado? Yan din ang gusto kong malaman. Lumapit ang Chief of Staff kay Jose. Pribado Jose Reyes. 3 araw ka pa lang sa serbisyo, tama? Opo, sir.
Pero alam mo kung nasaan ang cricothyroid membrane at perpekto mong naisagawa ang incision. Nag-aral ka ba ng medisina? O isa kang emergency medical technician? Umiling si Jose. Hindi po, sir. Kung ganoon, paano mo nagawa? Natahimik si Jose. Hindi siya makasagot. Hindi ka sasagot? Hinawakan ng Chief of Staff ang kwelyo ni Jose. Hoy, pribado. Nagpapasalamat ako sa pagligtas mo sa buhay ng general, pero may tinatago ka. Nagpalsipika ka ba ng pagkakakilanlan? Nagsinungaling ka sa iyong karanasan? Hindi po, sir. Kung gayon, sagutin mo, paano mo nagawa iyon? Sa sandaling iyon, tama na. Isang mahinang boses. Si General Vargas. Gising na siya. General. Lahat ay lumapit sa kanya. Dahan-dahang itinaas ng general ang kanyang kamay at itinuro si Jose. Dalhin niyo rito ang pribadong iyan. Paos ang kanyang boses, ngunit malinaw. Itinayo ng Chief of Staff si Jose. Pinapatawag ka ng general. Lumapit si Jose sa harap ng general. Matagal siyang tinitigan ni General Vargas. Isang matalas at matalas na tingin. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagsalita. Salamat. Yumuko ng malalim si Jose. Wala po iyon, sir. Ginawa ko lang po ang nararapat. Ang nararapat? Ngumiti si General Vargas. Ngunit may malalim na kahulugan ang ngiting iyon. Hindi iyan isang bagay na kayang gawin ng isang pribado. Nanigas ang mukha ni Jose. May itinatago ka, hindi ba? Sa tanong ng general. Hindi nakasagot si Jose. Sumingit ang doktor. General, hindi po muna kayo pwedeng magsalita. Kailangan na po kayong dalhin sa ospital. Sige. Muling tumingin ang general kay Jose. Mag-uusap tayo mamaya. Kung sino ka man, dumating ang stretcher. Maingat na inilipat ng mga doktor ang general. Nang mailabas na siya, si Jose at ang mga general na lang ang naiwan sa kwarto. Tumayo ang Chief of Staff sa harap ni Jose. Pribado Jose Reyes, mula ngayon, isa sa ilalim ka sa investigasyon. Opo, sir. Ang nakaraan mo, ang karanasan mo, lahat hahalungkatin namin. Maghanda ka. Angailing. Yumuko si Jose. Ang nakaraan na gusto niyang itago, ang katotohanang malapit ng mabunyag. Pribado Jose Reyes, sumunod ka. Sa utos ng Chief of Staff, yumuko si Jose at lumabas ng kwarto. Sa pasilyo, 2 military police na ang naghihintay. Dalhin niyo siya sa investigation room ng G1. Opo, sir. Hinawakan ng mga pulis ang magkabilang braso ni Jose na para siyang isang kriminal. Ano po bang kasalanan ko? Maingat na tanong ni Jose. Kasalanan? Hindi pa natin alam, malamig na sabi ng Chief of Staff. Pero ginawa mo ang isang bagay na hindi kayang gawin ng isang pribado. Malinaw iyon. Suspetsa ng pamemeke ng pagkakakilanlan. Pagsisinungaling sa karanasan. Kailangan kang imbestigahan. Hindi na umimik pa si Jose sa investigation room ng G1. Isang maliit na kwarto. Isang mesa. 2 upuan. At isang malamig na ilaw. Umupo ka. Pag-upo ni Jose, pumasok ang isang major. May hawak siyang makapal na folder. Pribado Jose Reyes. Tama? Opo, sir. Petsa ng enlistment. 3 araw na po ang nakalipas. Binuksan ng major ang folder. Education. University of the Philippines. Mechanical Engineering. Cum laude. Walang ibang nakasaad. Tumingin ang major kay Jose. Paano nakagawa ng emergency medical procedure ang isang nagtapos ng mechanical engineering? Sumagot ka. Natahimik si Jose. Sige, ayaw mong magsalita? Binuklat ng major ang folder. Kung ganoon, ano ito? Isang taong blanco bago ka mag-enlist. Nanigas ang mukha ni Jose. Mula Marso 2022 hanggang Pebrero 2023, ano ang ginawa mo sa loob ng isang taon? Personal na dahilan po. Personal na dahilan? Magsalita ka ng malinaw. Hindi ko po masasabi. Hinampas ng major ang mesa. Hoy! Pribado! Nagbibiro ka ba? Salamat sa pagligtas mo sa general, pero iba itong usapan. Pasensya na po, sir. Pasensya? Kung hindi ka magsasalita, kami mismo ang maghahalungkat. Mas magiging pangit iyon para sa iyo. Yumuko si Jose.
3 oras tumagal ang investigasyon. Paulit-ulit lang ang tanong, pareho lang ang sagot. Sa huli, bumuntong hininga ang major. Sige, hanggang dito na lang muna. Pero magpapatuloy ang investigasyon. Maghanda ka. Lumabas si Jose sa kwarto. Nanghihina ang buong katawan niya. Sa pasilyo, naghihintay si Sargento de la Cruz. Jose, ayos ka lang? Opo, sir. Ayos lang po. Dinala na sa ospital si General. Stable na raw ang kondisyon. In photos. Mabuti naman po. Pero, lumingon sa paligid si Sargento de la Cruz at ibinaba ang boses. Sino ka ba talaga? Paano mo nagawa iyon? Hindi sumagot si Jose. Nag-drop out ka ba sa medisina? O dati kang nurse? Hindi po, sir. Kung ganoon, ano? Umiling si Jose. Pasensya na po. Hindi ko po pwedeng sabihin. Bumuntong hininga ang sarhento. Sige, pero mag-ingat ka. Interesadong-interesado sa iyo ang staff ng general. Nang gabing iyon, sinubukan ni Jose na matulog sa bodega, ngunit hindi siya makatulog. Hindi pwedeng malaman. Hinding-hindi. Ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Ang bagay na hindi dapat malaman ng sinuman. Tumingin si Jose sa kisame at ipinikit ang kanyang mga mata. Kinabukasan ng umaga, Pribado Jose Reyes. Pumunta ka sa opisina ng Chief of Staff. Muli siyang ipinatawag sa opisina ng Chief of Staff. Isang malawak at nakakatakot na kwarto, nakaupo ang Chief of Staff sa likod ng kanyang mesa. At sa tabi niya, may isa pang estranghero, isang lalaking nakasuit, mga nasa mid-40s ang edad. Pribado Jose Reyes po, sir. Sumaludo si Jose. Umupo ka, itinuro ng Chief of Staff ang lalaki sa tabi niya. Ipakikilala ko. Si Investigator Aguilar mula sa Criminal Investigation and Detection Group ng DND. Kumabog ang dibdib ni Jose. CIDG? Ang pagkilos nila ay nangangahulugang, Pribado Jose Reyes, tama ba? Tanong ni Investigator Aguilar. Opo, sir. Isang simpleng tanong. Ano ang ginawa mo sa loob ng isang taong blanco bago ka mag-enlist? Personal na, nagpahinga dahil sa personal na dahilan. Tama? Tinitigan ni Aguilar si Jose. Ngunit iba ang sinasabi ng aming investigasyon. Naglabas si Aguilar ng isang papel. Noong Abril 2022, may record ka ng pagpasok sa emergency room ng Philippine General Hospital. Namutla si Jose, pati noong Mayo, Hunyo, at Hulyo. Halos buwan-buwan kang pumapasok sa PGH. Pasyente ka ba? Oh, huminto sandali si Aguilar. Empleyado, kinagat ni Jose ang kanyang labi. Hindi ka sasagot? Bumuntong hininga si Aguilar. Sige, paano naman ito? Naglabas siya ng isa pang dokumento. Oktubre 2022, isang record ng investigasyon tungkol sa medical malpractice. Philippine General Hospital, Department of Emergency Medicine. Nanginginig ang mga kamay ni Jose. May namatay na pasyente noon. At nagkaroon ng investigasyon. At tinitigan ng diretsyo ni Aguilar si Jose. Lumabas ang pangalan mo. In this asen. Nanlaki ang mga mata ng Chief of Staff. Saksi? Saksi sa medical malpractice? Opo. Pero may kakaiba. Sa record, saksi siya. Ngunit sa katotohanan, mukhang siya ang mismong sangkot. Anong ibig mong sabihin? Tumangging ilabas ng ospital ang kumpletong detalye. Ngunit, tinitigan ng matalim ni Aguilar si Jose. Doktor ka, hindi ba? Tumahimik ang opisina. Hindi maiangat ni Jose ang kanyang ulo. Sumagot ka. Doktor ka ba? Ang pananahimik ay ituturing naming pag-amin. Oh, hindi po. Itinaas ni Jose ang kanyang ulo. Hindi po ako doktor. Kung ganoon, ano ka? Isa lang pong pribado. Humalakhak si Aguilar. Isang pribado na alam kung nasaan ang cricothyroid membrane at kayang magsagawa ng perpektong incision. Sige, mag-iimbestiga pa kami. Tumayo si Aguilar. Chief, pakiutos po na pagbawalan munang lumabas ng kampo ang sundalong ito. Masusunod, lumabas si Jose sa opisina. Nanghihina ang kanyang mga binti. Nalalantad na ako. Unti-unti.
Pabalik sa bodega, tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Hello? Si Mr. Jose Reyes po ba ito? Isang hindi pamilyar na boses. Pero may kung anong pamilyar. Sino po ito? Ako si Dr. Antonio Gomez ng Emergency Medicine Department ng PGH. Parang tumigil ang paghinga ni Jose. Si Dr. Gomez? Ang nag-iisang saksi sa insidente 1 taon na ang nakalipas. Ang nag-iisang taong sumubok na tulungan siya. Doktor, Jose, nasaan ka ngayon? Nasa isang kampo po sa Tanay, Rizal. Napanood ko sa balita. Ang pagligtas mo sa general. Sigurado akong ikaw iyon. Nanginginig ang boses ni Dr. Gomez. Jose, mag-ingat ka. Kumikilos na sila. Sila? Sino po? Ang mga taong sumira sa iyo, 1 taon na ang nakalipas. Nalaman nilang muli kang lumitaw sa larangan ng medisina. Kinilabutan ang buong katawan ni Jose. Susubukan kanilang ibaon muli. Habang buhay. Doktor, mag-ingat ka. Pagkatapos, huminto si Dr. Gomez. Mayroon bang isang Coronel Villanueva sa paligid mo? Naniga si Jose. Si Coronel Villanueva? Ang naghanda ng dessert. Opo. Mag-ingat ka. Kakampi nila ang taong iyon. Naputol ang tawag. Nanatiling nakatayo si Jose, hawak ang cellphone. Si Coronel Villanueva. Kakampi nila? Si Coronel Villanueva, kakampi nila. Bumalik si Jose sa bodega, hawak pa rin ang cellphone. Naguguluhan ang kanyang isip. Si Coronel Villanueva, ang naghanda ng dessert. Posible kayang sinadya niya? Hindi. Imposible. Walang dahilan para patayin niya ang general. Ngunit patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang tainga ang babala ni Dr. Gomez. Nang hapong iyon, muli siyang ipinatawag sa G1. Pribado Jose Reyes, pumasok ka. Sa loob ng investigation room, si Coronel Villanueva ang nakaupo, hindi ang major. Kumabog ang dibdib ni Jose. Umupo ka. Malamig ang boses ni Villanueva. Pag-upo ni Jose, binuksan ng koronel ang isang folder. Lumabas na ang resulta ng investigasyon. Dati kang resident doctor sa PGH, sa Department of Emergency Medicine, tama? Namutla ang mukha ni Jose. Paano ko nalaman? Hinalungkat ng CIDG. Ang records ng ospital, ang investigasyon sa medical malpractice, lahat. Inihagis ni Villanueva ang folder sa mesa, Oktubre 2022. Namatay ang pasyente. Ikaw ang doktor na naka-duty, tama? Hindi po. Residente lang po ako, pero ikaw ang nagsagawa ng operasyon sa halip na ang head surgeon. At namatay ang pasyente. May halong pang-aasar sa boses ni Villanueva. Medical malpractice. Sinuspinde ang lisensya mo. At tinanggal ka sa ospital. Kinuyom ni Jose ang kanyang kamao. Iyon ba ang totoo? Kasalanan mo ba talaga? Parang nanunuksong tanong ni Villanueva. Hindi ka sasagot? Sige. Tutal. Nakasulat naman lahat sa record. Lumapit si Villanueva. Pero, may kakaiba akong napansin. Sa enlistment papers mo, isinulat mo lahat ng iyon, ang pagiging doktor mo, ang suspension ng lisensya mo, lahat. Nanlaki ang mga mata ni Jose. Pero wala sa electronic record. May nagbura. Sino kaya? Hindi po ako ang nagbura. Alam ko, wala ka namang autoridad para gawin iyon. Parang huminto ang paghinga ni Jose. Bakit? Bakit niyo po ginawa iyon? Bakit? Simple lang. Para gawin kang kriminal. Inihagis ni Villanueva ang mga papel, pamemeke ng enlistment papers, pagsisinungaling sa karanasan, pagtatago ng pagkakakilanlan. Sa batas militar, 5 taon sa kulungan iyan. Hindi po totoo iyan. Tapat ko pong isinulat lahat. Ang ebidensya. Ang orihinal na papeles. Nasa akin. Dumukot si Villanueva sa kanyang bulsa at inilabas ang isang papel. Ang orihinal na application form na sinulatan ni Jose. Kung wala ito, sino ang maniniwala sa iyo? Nag-init ang ulo ni Jose. Bakit niyo po ito ginagawa? Ano po bang kasalanan ko sa inyo? Kasalanan? Ang kasalanan mo, iniligtas mo siya. Biglang sumigaw si Villanueva. Dapat namatay ang general. Kung namatay siya,
Ako na sana ang susunod na chief of staff. Nagyelo ang buong katawan ni Jose. Kaya sinadya niya. Oo, sinadya ko. Ngumisi si Villanueva. Alam kong may allergy siya sa mani, kaya naghanda ako ng dessert na may mani para magmukhang aksidente. Baliw. Baliw? Ganito sa militar. Para sa promosyon, gagawin mo ang lahat. Lumapit si Villanueva kay Jose. Pero iniligtas mo siya. Sinira mo ang plano ko. Kaya kailangan na rin kitang mawala. Ikinandado ni Villanueva ang pinto. Tiyak na makukulong ka dahil sa pamemeke. Kung may mangyari sa iyong masama doon, walang mag-iisip na kahina-hinala. Umatras si Jose. Guardia, guardia. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig. Soundproof ito. Binuksan ni Villanueva ang drawer ng kanyang mesa. May kinuha siya sa loob, isang baril. Nababaliw na po kayo? Isang peking sundalo. Nagpakamatay habang iniimbestigahan. Perpektong kwento. Itinutok ni Villanueva ang baril. Sa sandaling iyon, bumukas ng malakas ang pinto. Villanueva! Ibaba mo ang baril mo. Ang chief of staff. Sa likod niya, 4 na military police na nakatutok ang mga riple. Namutla ang mukha ni Villanueva. Sir, hindi po. Narinig ko ang lahat. Naka-record. Ipinakita ng chief of staff ang kanyang cellphone. Pagtatangkang pagpatay sa general, pagtatago ng ebidensya, attempted murder, arestuhin siya. Dinakma ng mga pulis si Villanueva. Ako! Alam niyo ba kung sino ako? Oo, alam namin. Isang traitor na nagtangkang pumatay sa general. Kinaladkad palabas si Villanueva. Tumahimik ang kwarto. Napaupo si Jose. Nanghihina ang kanyang mga binti. Ayos ka lang? Tinulungan ng chief of staff na tumayo si Jose. Opo, sir. Salamat po. Nakatanggap ako ng tawag mula kay Dr. Gomez. Sinabi niyang mag-ingat ka kay Villanueva, kaya naglagay ako ng recording device at naghintay para makuha ang pag-amin niya. Tinapik ng chief of staff ang balikat ni Jose. Ang enlistment papers mo, heto. Inabot niya ang papel. Ang orihinal na sinulatan ni Jose. Wala kang itinago. Isinulat mo lahat ng tapat. Tinanggap ni Jose ang papel. Tumulo ang kanyang mga luha. Malinaw na ang lahat. Wala kang kasalanan. Salamat po, sir. Pero, tinitigan ng chief of staff si Jose. Ang medical malpractice, 1 taon na ang nakalipas. Kasalanan mo ba talaga? Umiling si Jose. Hindi po, sir. Lasing po ang head surgeon ng mag-opera. Pinigilan ko siya pero kaya sinuspinde ang lisensya mo? Para protektahan ang surgeon? Ipinasa sa iyo ng ospital ang lahat ng responsibilidad. Matagal na tinitigan ng chief of staff si Jose. Napakasakit niyan. Iuulat ko ito sa general. Para maibalik ang dangal mo. Sa sandaling iyon, tumunog ang radyo ng chief of staff. Sir, urgent news po. Ano iyon? Si General Ricardo Vargas po ay fully conscious na. At nanginginig ang boses sa kabilang linya. Pinapapunta niya si Privado Jose Reyes sa ospital. Agad-agad daw po, tumingin ang chief of staff kay Jose. Pumunta ka na. Pinapatawag ka ng general. Mabilis na tumakbo palabas si Jose. Sa harap ng kampo, isang military jeep ang naghihintay. Si Privado Jose Reyes po ba? Opo. Sakay na po. Ihahatid ko kayo sa AFP Medical Center sa Quezon City. Agas, sumakay si Jose sa jeep. Mabilis itong umalis. Mabilis na lumipas ang tanawin sa labas. Kinakabahan si Jose. Bakit kaya ako pinapatawag ng general? Makalipas ang halos 2 oras, dumating sila sa AFP Medical Center. Sa harap ng VIP ward, isang medical director ang naghihintay. Privado Jose Reyes? Opo. Naghihintay po ang general. Pumasok na po kayo. Bumukas ang pinto ng kwarto. Nakaupo si General Vargas sa kama. Nabawasan na ang benda sa kanyang leeg. Privado Jose Reyes reporting, sir. Sumaludo si Jose. Relax lang. Lumapit ka. Maingat na lumapit si Jose. Matagal siyang tinitigan ng general at dahan-dahan siyang nagsalita. 2 beses mo akong iniligtas. Sir. Una, noong sinubukan mong pigilan ang dessert,
Pangalawa, noong ginawa mo ang cricothyroidotomy. Hinawakan ng general ang kamay ni Jose. Salamat, maraming salamat. Wala po iyon, sir. Pero, naging matalim ang tingin ng general. Doktor ka, hindi ba? Yumuko si Jose. Opo, sir. Dati po, narinig ko na ang pag-amin ni Villanueva, pati na ang pagiging biktima mo sa maling paratang. Hinigpitan ng general ang hawak sa kamay ni Jose. Ibabalik ko ang lahat. Ang dangal mo, ang lisensya mo. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Jose. Posible po ba talaga iyon? Oo naman. Ako ang garantiya. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok si Dr. Gomez. General. Ngumiti si Dr. Gomez nang makita si Jose. Jose, kamusta ka na? Doktor, may maganda akong balita. Tungkol sa insidente, 1 taon na ang nakalipas. Naglabas si Dr. Gomez ng isang USB. Na-recover ko ang CCTV ng operating room. Ang ebidensya na lasing ang head surgeon. Nandito lahat. Hindi makapaniwala si Jose. Talaga po? Oo. Ngayon, mailalabas na natin ang katotohanan. Tumayo si General Vargas. Sige, iuutos ko sa CIDG na muling buksan ang kaso. Ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Dr. Gomez. Namutla ang mukha niya nang sagutin ang tawag. Ano? Ngayon din? Anong nangyari? Nagkasunog po sa ospital. Sa research lab ko. Ano? Ang backup files ng USB nasunog lahat? Nasunog ang lab nyo? Lumakas ang boses ng general. Mahigpit na hinawakan ni Dr. Gomez ang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Opo, kaninang 2:00 ng madaling araw daw po nagsimula ang sunog. Buong lab po. Ang backup files. Nandoon po ba lahat? Opo. Ang orihinal na CCTV, mga recording, testimonya ng mga saksi, lahat. Namutla ang mukha ni Jose. Kung ganoon, nasunog lahat ng ebidensya. Yumuko si Dr. Gomez. Kinuyom ni General Vargas ang kanyang kamao. Hindi ito aksidente. May nagsadya nito. Opo, tiyak po. Tumango si Dr. Gomez. Ganito rin ang nangyari 1 taon na ang nakalipas. Isa-isang nawala ang mga ebidensya. Kung ganoon, ang natitira na lang ay... Tumingin ang general sa USB na hawak ni Dr. Gomez. Ito na lang. Opo, ito na lang po. Biglang bumukas ng malakas ang pinto. General! Pumasok ang medical director. Ang chairman ng board ng PGH ay humihiling ng audience. Ang chairman? Ngayon? Opo. Urgen Daf po. Nagkatinginan si General Vargas at Dr. Gomez. Papasukin siya. Ilang sandali pa, pumasok ang isang lalaking nasa late 60s. Si Chairman Alfonso Tan ng PGH. General, ikinagagalak ko pong makita kayong malusog na, magalang na bati ni Chairman Tan. Ano ang sadya mo? Nagkaroon po ng sunog sa aming ospital kaninang madaling araw. Narinig ko na, kaya po ako nandito. Ang lab ni Dr. Gomez ay natupok. Narinig ko pong may mahahalagang dokumento roon. Tumingin si Tan kay Dr. Gomez. Tungkol po ba sa medical malpractice 1 taon na ang nakalipas? Nanigas ang mukha ni Dr. Gomez. Chairman ako ng ospital, imposibleng hindi ko malaman. Ang mga dokumentong iyon. Wala po bang backup? Bakit niyo po tinatanong? Kailangan pong mawala. Para sa dangal ng ospital, nagyelo ang kwarto sa sinabi ni Tan. Biglang tumayo si General Vargas. Ano ang sinabi mo? Sinasabi ko lang po ang totoo, General. Hindi man lang natinag si Tan. Ang insidente, 1 taon na ang nakalipas. Isinakripisyo namin ang isang residente para protektahan ang pinakamagaling naming surgeon. Ano? Number I. Ano ang masama roon? Naligtas ang ospital, naligtas ang surgeon. Tumingin si Tan kay Jose. Isang sakripisyo lang ng binatang ito at naayos ang lahat, hindi ba? Nanginginig sa galit ang buong katawan ni Jose. Manahimik ka, Jose. Pinigilan siya ng general. Magpatuloy ka, Chairman. Salamat po. Kaya, dumukot si Tan sa kanyang bulsa at naglabas ng isang dokumento. Ito ay isang kasunduan. Kasunduan? Opo.
Kung pipirmahan ito ni Mr. Reyes, bibigyan namin siya ng 10 milyong piso. Inilapag ni Tan ang dokumento sa harap ni Jose at hindi na niya babanggitin pa ang tungkol sa insidenteng ito. Iyon ang kondisyon. Imposible, sigaw ni Dr. Gomez. Bibilihin niyo ang buhay ng isang tao sa halagang 10 milyon? Mataas na nga ang alok ko. Para sa isang residente, puno ng pang-aalipusta ang boses ni Tan. Inihagis ni Jose ang dokumento. Hindi ko kailangan iyan. Aba, may tapang ka pala. Ngumisi si Tan. Kung ganoon, sa korte na lang tayo magkita. Sa korte. Pero, tinitigan ni Tan si Dr. Gomez. May ebidensya ba kayo? Diyan sa USB na iyan? Ah, iyan? Tumawa si Tan. Iyan na lang ba lahat? Nasunog na ang orihinal, hindi ba? Pati ang backup. Lumapit si Tan. Ano ang mapapatunayan ng isang USB? Pwede naming sabihing peke iyan. Namutla ang mukha ni Dr. Gomez. At isa pa, 1 taon na ang nakalipas. Ang mga saksi, lahat binayaran na para manahimik. May kumpiyansang sabi ni Tan, hindi kayo mananalo, sumuko na kayo. Lumapit si General Vargas kay Tan. Chairman, sa harap ko mismo, inamin mo ang pagtago ng ebidensya at panunuhol sa mga saksi. Oh, ano ngayon? Naka-record ito. Ipinakita ng general ang kanyang cellphone. Napasimangot ang mukha ni Tan. Ni-record mo? Oo. Ihaharap ko itong ebidensya. Ha ha ha. Malakas na tumawa si Tan. General, sa tingin mo ba tatanggapin iyan sa korte? Ang recording na walang pahintulot ay hindi ebidensya. At ang mga sinabi ko ng walang abogado ay hindi rin balido. Kampanteng sabi ni Tan. Nasa akin ang pinakamagagaling na abogado sa Pilipinas. Hindi kayo mananalo. Kinuyom ng general ang kanyang kamao. Heto na ang huling pagkakataon. Tumingin si Tan kay Jose. Pumirma ka na. O kung hindi, bawkinan ko mang barang, tumingin si Tan kay Jose. Bawkinan ko mang barang, tumingin si Tan kay Jose. Bawkinan ko mang barang, o kung hindi ano, habang buhay kang hindi magiging doktor. Gagamitin ko ang impluensya ko para walang ospital sa buong Pilipinas ang tatanggap sa iyo. Kinagat ni Jose ang kanyang labi. Ano na? 10 milyon at tahimik na buhay? O habang buhay na may dungis sa pangalan? Tumahimik ang lahat. Tinitigan ni Jose si Tan ng diretsyo. Tinatanggihan ko. Ano? Doktor ako. Hindi ako naging doktor para sa pera. Hindi nanginginig ang boses ni Jose. Ilalabas ko ang katotohanan. Ano man ang mangyari. Napasimangot ang mukha ni Tan. Magsisisi ka. Akmang lalabas na si Tan nang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang babae. Nasa early 40s, nakasuot ng uniforme ng nurse. Pasensya na po sa abala. Sino ka? Ako po si Maria Santos, isang operating room nurse sa PGH. Nanginginig ang boses ng babae. Nanginginig ang boses ng babae. Nanigas ang mukha ni Tan. Maria, bakit ka nandito? May sasabihin po ako sa inyo, Chairman. Naglabas si Maria ng isang maliit na voice recorder mula sa kanyang bag. Noong araw ng operasyon, 1 taon na ang nakalipas. Nag-record din po ako. Namuti na parang papel ang mukha ni Tan. Ano? Anggan. Ang pag-opera ng lasing na surgeon, ang pagpigil sa kanya ni Dr. Reyes. Lahat po naka-record dito. Pinatugtog ni Maria ang recorder. Doc, lasing po kayo, hindi ba? Hindi po kayo pwedeng mag-opera. Boses ni Jose. Manahimik ka. Ako ang gagawa. Narinig ang lasing na boses ng surgeon. Nanginginig po ang mga kamay nyo. Itigil nyo na po ito. Ako ang pinakamagaling na surgeon sa Pilipinas. Kayang-kaya ko to. Hindi po pwede. Ang pasyente. Natapos ang recording. Tumahimik ang kwarto. Hindi makapagsalita si Tan. Saan galing iyan? 1 taon ko po itong itinago. Dahil sa takot. Tumulo ang luha mula sa mga mata ni Maria, pero hindi ko na po kaya. Nang makita ko sa balita na iniligtas ni Dr. Reyes ang general, tumingin si Maria kay Jose. Naisip kong kailangan ko ng maglakas loob. Humagulgol si Jose. Salamat po. Maraming salamat.
Inilabas ni General Vargas ang kanyang cellphone. CIDG, pumunta kayo rito. Arestuhin si Chairman Alfonso Tan ng PGH. Opo, sir. Umatras si Tan. Hindi pwede. Pagtatago ng ebidensya, panunuhol sa saksi, pagtakip sa medical malpractice. Arestado ka. Bumukas ang pinto at pumasok ang mga military police. Ako? Alam niyo ba kung sino ako? Nagpumiglas si Tan, ngunit wala siyang nagawa. Habang kinakaladkad palabas si Tan, napaluhod si Jose at umiyak. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Tinapik ni Dr. Gomez ang balikat ni Jose. Nakatagal ka, Jose. Ang galing mo. Ngumiti rin si General Vargas. Ngayon, maibabalik na natin ang dangal mo. Itinaas ni Jose ang kanyang ulo, basang-basa ng luha ang kanyang mukha. Salamat po. Maraming salamat. Ngunit tumunog ang cellphone ng general. Nanigas ang kanyang mukha nang sagutin ang tawag. Ano? Ngayon din? Tumingin ang general kay Jose. Pribado Jose Reyes, may agarang utos mula sa Department of National Defense. Ikaw ay bibigyan ng special commission bilang isang military doctor. 9. Military doctor? Special commission? Hindi makapaniwala si Jose. Opo. Direktang utos mula sa Secretary of National Defense. Ipinakita ng general ang screen ng kanyang cellphone. Bilang pagkilala sa pagligtas mo sa buhay ng general at sa pagiging biktima mo ng inhustisya, pero wala pa po akong lisensya. Pwede sa militar, paliwanag ng general. Ang mga military doctor ay direktang itinalaga ng SND. Hiwalay ito sa lisensya ng sibilyan. Natuwa si Dr. Gomez. Jose, congratulations. Doktor ka na ulit, ngunit komplikado ang ekspresyon ni Jose. Karapat-dapat po ba ako? 1 taon na po akong hindi nakakakita ng pasyente. Baka kinalawang na ang aking kaalaman. Hinawakan ng general ang balikat ni Jose. Iniligtas mo ang buhay ko gamit ang isang kapsula ng bala. Hindi ba't iyon ay sapat na patunay ng iyong galing? Magtiwala ka sa sarili mo. Isa kang mahusay na doktor. Yumuko si Jose. Muling tumulo ang kanyang mga luha. Salamat po, Dolan Cando. Makalipas ang 1 linggo, sa Quezon City Hall of Justice, ang courtroom ay puno ng tao. Mga mamamahayag, mga doktor, at mga manonood. Sa upuan ng akusado, nakaupo ang head surgeon na si Dr. Kim Taeyang. Magsimula na ang paglilitis, hinampas ng hukom ang kanyang gavel. Ang mga kaso ay isinampa. Reckless imprudence resulting in homicide, obstruction of justice. Isa-isang iprinisenta ang mga ebidensya, ang CCTV, ang mga recording, ang mga testimonya. Malinaw ang lahat. Pagkatapos ng matinding paglilitis, kung saan inamin na rin ng surgeon ang kanyang kasalanan, matapos maipresenta ang mga hindi matututulang ebidensya na inipon ng militar, ang akusadong si Kim Taeyang ay napatunayang nagkasala at hinahatulan ng 7 taon na pagkakakulong. Ang suspensyon ng lisensya ng biktima na si Dr. Jose Reyes ay agad na binabawi. Nagpalakpakan ng mga tao. Yumuko si Jose at humagulgol. Niyakap siya ni Dr. Gomez. Congrats, Jose. Nagtagumpay ka. Lumapit din si General Vargas. Magaling, Captain Reyes. Ipinagmamalaki ka namin. Pagkatapos ng paglilitis, hinarap ni Jose ang media sa hagdanan ng korte. 1 taon po ang hinintay ko. Ngunit sa huli, nanaig pa rin ang katotohanan. Sa lahat po ng tumulong sa akin, maraming salamat. Mula ngayon, sisikapin kong maging isang doktor para sa mga pasyente. 6 na buwan ang nakalipas. Inaugurasyon ng bagong wing ng AFP Medical Center. Nakatayo si Jose sa entablado, suot ang kanyang puting uniforme ng doktor. Sa kanyang dibdib, naroon na ang ranggo ng isang major. Itinalaga bilang bagong chief ng Emergency Medicine Department. Iginawad ni General Vargas ang sertipiko. Walang ranggo. Walang utos ang mas hihigit pa sa halaga ng isang buhay. Nagpalakpakan ang lahat sa deklarasyon ni Jose. Pagkatapos ng seremonya, pumunta si Jose sa kanyang opisina. Sa ibabaw ng kanyang mesa, may isang kapsula ng bala. Ang mismong kapsulang nagligtas sa general. Dinampot ito ni Jose. Salamat.
Dahil sa'yo, narito ako ngayon. Pumasok ang sikat ng araw mula sa bintana. Isang bagong simula. Inayos ni Jose ang kanyang uniforme at binuksan ang pinto ng kanyang klinika. Sa pasilyo, naghihintay ang mga pasyente. Next patient po, pasok. Malumanay na sabi ni Jose. Ang bagong buhay ni Dr. Jose Reyes ay nagsimula na. Mga kaibigan, kapag nahaharap sa inhustisya, ang pananahimik ba talaga ang pinakamahusay na pagpipilian? Tulad ni Jose sa ating kwento, taglay niyo rin ba ang tapang na ipaglaban ang katotohanan? Ang kanyang desisyon na hindi talikuran ang kanyang konsensya, kahit na 1 taon siyang pinaratangan, ang siyang nagbago sa lahat. Tandaan natin, sa harap ng buhay, walang halaga ang anumang ranggo o kapangyarihan, hanggat hindi natin binibitawan ang liwanag ng katarungan sa gitna ng kadiliman, balang araw, ang katotohanan ay tiyak na mananaig. Iyan ang aral natin para sa araw na ito. Salamat po.